Hello sa inyo, pasensya na kayo, hindi ako nakakagawa ng video araw-araw. Bali ngayon ay naandito ako sa Renpe. Sana ay okay yung magiging video nito, hindi masyadong maingay kasi nga sinasamantala ko ang pagkakataon dahil nga sobrang busy ako. Kaya naisip ko na kung saan ako pumupunta, as long as may time ako na makapag-video kahit ilang minuto ay gagawin ko para masagot ko yung inyong mga katanungan kasi gusto kong makatulong sa inyo. Kaya lang sa sobrang busy ko talaga, wala talaga akong time. Naisip ko kasi na wala nang edit kasi sa totoo lang mahirap gumawa ng video, mag-i-edit ka, kaya pagpasensyahan nyo na yung ibang mga mali na masasabi ko kasi wala nang edit na mangyayari. Andito ako ulit ngayon sa Renpe dahil day off, Sabado, kaya pauwi na sa tinutuluyan ko. Sa video na to ay sasagutin ko ang comment ni Ensay Derecho. Sabi niya, hello ma'am, ask ko lang po, may tumatanggap po kaya sa chika kahit 45 years old na pataas? Pero marami naman po work experience abroad as nanny. Kung halimbawa kayo ay 45 years old na pataas ay wala namang magiging problema dahil bata pa yan. Meron mga dito na nasa 60 na or 50 plus ng mahigit ay nakakahanap pa rin ng employer. Kaya lang, mas maganda kung kayo ay may reference. Lalo na yan, marami kayong experience na nagtrabaho kayo as nanny sa ibang bansa. Sana yung mga employer nyo dati ay magamit nyo. Pwede nyo maibigay doon sa amo na pag-a-applyan nyo dito sa state kasi isa sa requirements kapag maghahanap kayo ng employer dito ay yung reference galing sa inyong employer dati. At sana yung ibibigay nyo na reference ay i-build up kayo. Sabihin yung mga qualities nyo, kung ano yung magaganda na qualification na meron kayo para sure na i-hire kayo. Tapos, yun nga lang, base dun sa nakausap namin na employer ay ang gusto ng ibang employer minsan ay nagkaroon na ng experience dito sa Spain. Kaya if ever napupunta kayo dito at meron mag-offer sa inyo ng extra na isang buwan dahil may uuwing Pilipina, ay i-grab nyo para kayo ay may experience na 1 month at malay nyo naman yung employer na yon ay may kaibigan na naghahanap, doon naman kayo manilipat. Kaya napakagandang opportunity na yun. Huwag nyo gayahin yung ginawa ko noon na ayoko ng extra kasi nga ang gusto ko sana ay yung diretso na para wala ng palit-palit pero hindi pala yung maganda, lalo na kung medyo nahihirapan kayong makahanap kaagad ng full time. Kaya kung ano yung pumatok sa inyo na offer ay i-grab nyo na kasi hindi natin alam baka yung sa pamamagitan ng trabaho na yon o extra na yon ay doon mo mahahanap yung iyong permanent na magiging employer. Ayan, hindi dito problema kung ang edad mo kasi naniniwala ako na bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran or swerte kasi kahit bata ka or matanda ka na or may edad ka na, depende kasi yan sa timing at saka sa swerte talaga. Dahil hindi natin alam, mali mo yung boarding house na mapupuntahan mo kasi isa ito sa mga senaryo na nangyayari dito na halimbawa yung boarding house na pupuntahan mo, meron ka rin mga makakasama. Siyempre, tayo namang mga Pilipino ay matulungin tayo, tinutulungan natin yung mga kababayan natin na bagong dating. Kung halimbawa meron tayong alam na employer na naghahanap ng chika, nire-refer natin itong mga kakilala natin. Siyempre, ang una ninyong magiging kaibigan dito sa totoo lang ay yung mga makakasama nyo sa boarding house. Sila yung tutulong sa inyo kasi sila yung makakasama nyo palagi. Tapos, ang kagandahan dito ay basta wag lang kayong mahiyain, wag kayong ma-attitude. Siyempre kasi hindi natin alam kung hindi naman tayo pare-pareho ng ugali, kaya sana matuto tayong makisama. At huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga kasama nyo, mga na-encounter yung mga tao. Tapos pumunta lang din kayo sa mga agency dito. Tapos may mga agent din naman dito na tutulong sa inyo. Magtanong lang kayo ng magtanong. Tapos mag-join kayo sa mga Facebook group dito sa Madrid. I-type nyo lang yung Madrid, Spain, o kaya naman ay Filipino in Madrid. Tapos marami na dong group na lalabas. Makikita nyo naman na may nakalagay ng Madrid. O kaya Filipino. Mag-join lang kayo ng mag-join. Tapos kung in the future ayaw nyo na sa mga group na sinalihan nyo, pwede nyo namang mag-unfollow. Kasi napakalaking tulong niya, marami mga nakapost doon na mga trabaho na makakatulong sa inyo sa paghahanap ng trabaho. Sana, kung sakali, wag muna kayo magiging mapili sa trabaho. Kung ano muna yung makikita nyo, kung halimbawa ay medyo mababa yung sahod, i-grab nyo na lang muna. Tapos, kung makahanap kayo ng ibang trabaho na medyo malaki, pwede kayong lumipat para
ba ang mas maganda, stay in or stay out? Depende kasi yan sa kagustuhan mo rin. Kasi kapag halimbawa, pipiliin mo kasi ay stay in, mostly naman makakatipid ka sa pagkain. Kasi nga, sagot talaga yan ng employer. Kaya lang, hindi lahat ng employer dito ay galante sa pagkain. Marami sa aming mga Pilipino dito na kahit stay in ng trabaho ay konti yung kinakain o konti yung pagkain na para sa amin. Kaya ang gagawin o ginagawa namin ay bumibili kami ng pagkain namin para pag hindi sapat yung pagkain na meron kami na provide ng employer ay meron kaming makakain. Kasi kadalasan naman ay mauunang kumain yung amo kung ano yung matitira o kaya naman magsiset aside ka ng para sa'yo. Tapos, syempre, mahiya ka, konti lang yung kukunin mo. Depende lang talaga kung sinwerte ka na galante yung amo na talagang malalaking slice yung para sa bawat isa sa inyo, pati ikaw. Ayan, tapos makakatipid ka sa boarding house mo kasi nga mas less yung babayaran ng stay in kasi Sabado at Linggo ka lang naman mag-i-stay doon sa boarding house. Unlike kapag stay out ka na araw-araw. Ayan, tapos syempre hindi ka mamamasahe araw-araw. Tapos, yung ibang employer ay pinoprovide din yung kanilang shampoo, napkin. Lahat ng personal na needs nila ay pinoprovide ng employer. Pero madalang na hindi lahat. Tapos, kapag stay out naman ang pipiliin nyo, syempre, meron ding employer na hindi ka provide sa pagkain. Magdadala ka ng sarili mong pagkain. Tapos, pamasahe mo. Pero may employer naman na sila ang magbabayad o magbibigay ng pamasahe mo sa isang buwan. Kaya, medyo less din. Depende lang talaga sa employer na makukuha nyo. Tapos, mas malaki yung babayaran mo sa boarding house mo. Hindi naman doble yung babayaran mo, kadalasan mga 180 to 200 euro a month. Ay kapag stay out ka na, pag stay in ka naman sa amo mo, nasa 130 to 150 yung babayaran mo sa boarding house mo. Tapos, maaga kang gigising. At saka depende rin kung anong oras yung makukuha mong trabaho kung ikaw ay stay out. Kung ang makukuha mo ay magsisimula ka ng alas 8, magbilang ka lang ng 8 hours o 9 hours o 10 hours kasi depende yan. Kapag may break ka na 1 hour, 9 hours ka doon. Kapag naman 2 oras yung break time mo, edi 10 hours ka mag-stay sa kanila. Pero kung wala kang break time, 8 hours. Ayan. Pero syempre mahirap din yung walang pahinga, talagang bilisan kasi oras yung binayaran sa ito. Ayan, kaya sa mga kababayan natin na pupunta dito, ano man ang age mo, ay wala kang dapat alalahanin as long as malakas ka, may reference ka na makukuha, na madadala o may bibigay sa employer mo dito, ay sigurado namang makakahanap ka, lalo na kung babae kasi kapag lalaki, medyo hirap talaga makahanap ng trabaho dito. At meron nga dito na mga offer din na sa mga probinsya. Sabi nung kaibigan ko, kapag ang trabaho ay sa probinsya, ay mas malaki ang sahod. Kasi meron siyang pinost na 1,500 ang offer, pero wala yung extra paga. Walang bonus na matatanggap every July at December. Parang included na dun sa 1,500, pero malaki pa rin. Kaya lang sa probinsya ka, na marami na rin namang mga Pilipino doon na kababayan natin na naandun na sa mga probinsya. Kaya lang, kung medyo malayo ka kasi dito sa Madrid, pero okay lang din naman kasi mas magiging okay ka din doon. Depende kung ano ang habol mo. Lalo na kung wala ka namang kamag-anak dito, pwede rin naman doon. Ayan, sana ay nakatulong ang video ito at hayaan nyo at gagawa ng maraming video para masagot ang inyong mga katanungan. Nawa ay huwag kayong magsawa na sumuporta sa aking mga ginagawang video at sumuporta sa aking YouTube channel. Ay maraming salamat at sana ay sa mga lahat ng nangangarap na pumunta dito sa Europe ay huwag kayong susuko. Laban lang kayo. At sigurado, pasasaan ba ay makakarating din kayo dito. Sana ay magkita-kita tayo dito sa Madrid, Spain. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta.